16. Sa magandang balita, Biblia. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakot kayo o sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa pagiging matuwid. At dito po, makikita natin yung pwedeng maging kalalagayan ng tao sa harap ng Diyos, no? Una, alipin sa paggawa ng katuwiran. Sabihin ko, alipin ka sa paggawa ng katuwiran, gagawa ka ng matuwid sa iyong buhay. Ngunit kung ikaw ay alipin ng kasalanan, sa buong buhay mo, ang susundin mo ay kasalanan. Kaya ito po yung nais kong dalhin sa hapong ito, na hanggat hindi tayo tunay na sumasampalataya, hindi tayo tunay na nananalig sa Panginoong Jesucristo, ayaw man natin, tayo po, batay sa salita ng Diyos, ay alipin ng kasalanan. At kung tayo alipin ng kasalanan, buong buhay natin, gagawa po tayo ng kasalanan. Wala po tayong magagawa na mabago ang ating kalalagayan, dahil sa ating likas na kalalagayan, tayo po ay alipin ng kasalanan. At ang gawain o trabaho ng isang alipin ay sumunod lamang sa kanyang Panginoon. Kaya kung ikaw ay alipin ng kasalanan, ang iyong pinapanginoon, buong buhay mo, gagawa at gagawa ka ng kasalanan. Sa talatang 20 po, ang sabi roon, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ang salita ng Diyos nagsasabi na habang tayo ay alipin ng kasalanan, hindi tayo saklaw ng katuwiran. Madaling sabi, hindi talaga tayo makakagawa ng mga matuwid na bagay o mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. At ang tanging magpapalaya sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, pag tayo ay tubusin sa kasalanan, at sa ganun, pag tayo sumampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay patatawarin niya sa lahat ng ating mga kasalanan at palalayain niya tayo hindi lamang sa kaparusahan ng kasalanan na hindi na tayo parurusahan, kundi maging sa kapangyarihan ng kasalanan. At sa talatang 22, ang sabi rito, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo nyo ay isang buhay na banal at ang ibinubungan nito'y buhay na walang hanggan. Kailangan ng bawat tao na makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. At bukod tangi, nag-iisa na magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. Walang iba kundi ang namatay sa krus, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, namatay, inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli, buhay na Panginoon. At sino man tumawag sa kanyang pangalan, sino mang tumawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Ililigtas sa kaparusahan ng kasalanan at ililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa talatang 23 po, mababasa natin ang ganito,
Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung may kabayaran ang kasalanan, at sino po ang binabayaran? Yung pong gumagawa. Kaya kung tayo alipin ng kasalanan habang tayo'y narito sa mundong ibabaw, gawa tayo ng gawa ng kasalanan, ang kahantungan, ang dulo, babayaran ang ating kasalanan, tulad na sinabi sa talatang 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang tanong po, anong uri ng kamatayan? Hindi po pisikal na kamatayan ang tinutukoy dito. Dahil kung pisikal na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, gawa na lang po tayo ng kasalanan dahil pag tayo namatay, bayad na po tayo. Magkasama na tayo. Gumawa na tayo ng lahat ng immoral, ng lahat ng illegal. Dahil pag tayo namatay, bayad na tayo. Kaya hindi po kamatayan pisikal ang tinutukoy dito. Kundi sinasabi po ng Biblia na pangalawang kamatayan ng tao ay bubulid sa lawa ng apoy at naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya kami po'y nangangaral na magandang balita sapagkat tanging ang Panginoong Yesus ang magliligtas sa atin sa kaparusahan ng kasalanan. Tayo po ay magtitiwala sa ating sarili. Sabihin natin, mabuting tao tayo. Di tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa-tao. Dapat naman po na gano'n ang ating gagawin sa buhay. Balit ang tiwala natin ay sa ating sarili. Sabihin natin, mabuting tao tayo. Pwede nating sabihin, sayang ang kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Pero ang totoo po, hindi po tayo maililigtas ng ating mabuting gawa. Amen. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Ang sinasabi nga po sa ibang bahagi ng kasulatan, pagkat kayo nangaligtas dahil sa grasya, dahil sa biyaya ng Diyos, na tinanggap nyo nung kayo'y nanalig na palataya sa Panginoong Jesucristo. Ito'y hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang sino man ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Wala pong sino man tao ang pwede magmalaki sa harap ng Diyos. Huwag nating panangalan o pagtiwalaan ang ating mabubuting gawa. Dahil kung kaya tayong iligtas ng ating mabubuting gawa, hindi na po dapat namatay ang anak ng Diyos. Hindi na po dapat namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ang kamatayan niya po sa krus ng Kalbaryo ay upang tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan, ay palayain sa kapangyarihan ng kasalanan, iniligtas tayo ng kamatayan ni Jesucristo sa krus, sa kaparusahan ng kasalanan, at iniligtas tayo ng Panginoong Yesus sa kapangyarihan ng kasalanan. Siya lamang po ang makapagpapalaya sa atin sa pagiging alipin natin sa kasalanan. Hindi po natin kayang palayain ang ating sarili. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. At siya lang ang may kapangyarihan na kung tayo'y tatawag ng buong puso, may buong pananalig sa Panginoong Yesus, palalayain tayo ng Panginoon sa pagiging alipin sa kasalanan. Sabi po rito, sa Roma 6, Kabanatang 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob, regalo, ang walang bayad na kaloob ng Diyos
ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po, kung tayo'y buong pusong mananalig, mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay bibigyan ng Diyos libre, walang bayad, regalo niya. Buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Panahon po ng COVID, marami natakot dahil marami namatay. At ngayon, sabi sa mga balita, may panibagong blue-light sicknesses na lumalaganap. Kaya nga sa Quezon Province ay nag-utos na yung LGU ng Quezon Province na dapat sa mga publikong lugar naka-face mask. At kamakailan lamang, maraming malalakas na paglindol na naganap, nasaksihan natin sa Cebu, sa bandang La Union, kasama ang Baguio, at sa Manay, Davao Oriental. Bigla, inalutang na naman na posible na magkaroon ng big one dito sa NCR na 100,000 ang ini-estimate na mamamatay. Bakit po kailangan ang tao bago makapag-isip na lumapit sa Diyos kailangan pantakutin, no? Tulad ng panahon ng COVID, marami namatay. Marami natakot, siguro marami yung tumawag sa Diyos, nanalangin, natutong manalangin. At kung bago-bago ang balita ng malalakas na paglindol, marahil marami rin na natakot at marahil marami na nanalangin. Tawag-nawang lumindol na napakalakas dito sa Metro Manila. Bakit kailangan takutin pa tayo para tayo makaisip na magsisi? Para tayo lumapit sa Diyos. Sa panahon na inaakala nating maayos tayo, sa panahon na inaakala nating malakas tayo, yun yung panahon na dapat tayo lumapit na sa Panginoon sapagkat sabi sa salita ng Diyos, ngayon ang araw ng pagliligtas. Habang tayo nakakapakinig ang pangangaral na magandang balita, ang Panginoon nananawagan sa atin, magsisi na tayo, mananampalataya tayo sa kanyang anak na namatay sa krus, sapagkat tanging ang Panginoong Yesus ang makapagliligtas sa atin. At sabi pa ng salita ng Diyos, huwag mong ipagmalaki ang araw ng bukas, pagkat hindi mo alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Tama po yun. Hindi natin alam kung bukas tayo gising pa. Maasa tayo na tayo gising pa, pero hindi tayo nakakasiguro. Habang tayo nakakapakinig, ay lumapit na sa Panginoon. Alam niyo po, marami kami lugar na napupuntahan ang nangaral ng salita ng Diyos sa mga jail. Para pangaral sa mga nasa jail kasi hindi na sila pwedeng makatakas. Pipilitan sila makinig. Ang panahon ang NCRPO, ang PNP, ang kanilang training sa Balayan, Batangas, ang counter-insurgency training nila doon ginaganap. Nakakapangaral din po kami sa mga NCRPO police trainees. At hanggang ngayon, nakakapangaral po ako sa Special Action Force Commando Training sa Balayan, Batangas. O inahayag namin sa lahat ng tao ang magandang balita sapagkat kahit sino, preso man o pulis, mayaman man o mahirap, ay pinag-aralan man o wala, kailangan makapakinig ng pangangaral ng magandang balita. Aming ipinapangaral ang iyong Panginoong Yesus ang magliligtas sa atin sa kaparusahan ng kasalanan at ang iyong Panginoong Yesus ang makapagliligtas sa atin sa pagiging alipin natin sa kasalanan
Tanging ang Panginoong Yesus ang makapagliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. Babasahin ko din po ang kabanatang 7 ng Roma. Sinasabi po rito, actually ito'y naging bahagi ng isang awit, no? Parang rap song. Yung rap song na yun, sinasabi na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ito po sa Roma, kabanatang 7, talatang 11. Nagpapatunay na tayong lahat ay alipin ng kasalanan, tanging si Jesus ang magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Talatang 21, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Totoo po ito sa lahat ng tao. Hanggat hindi tayo pinapalaya ng Panginoong Yesus sa pagiging alipin sa kasalanan. Naalala ko yung jeepney driver na nakausap ko. Ako'y nangaral sa Bagong Silang, Caloocan City. Sabi niya, alam niyo po, ang mga driver dito sa Bagong Silang, mga panggabi, puro mga nagdodroga. Bakit nagdodroga? Bakit nagsasyabu? Kasi nga, alipin ang kasalanan, walang kapangyarihan para mapaglabanan ang kasalanan. Umpisa sa bisyo hanggang sa nagiging gapos, tanikala, hindi na sila makalaya. At sabi na nung jeepney driver na nakausap ko, dati meron siyang kinakasama o asawa niya. Balit naghiwalay na sila dahil yung kanyang kinakasama o asawa niya ay isang sugarol, babaeng sugarol. Bakit naging sugarol? Dahil alipin nga po ng kasalanan. Uli, nais nating lumaya sa kapangyarihan ng kasalanan, nais nating lumaya sa pagkaalipin sa kasalanan, nais nating lumaya sa anumang bisyo. Tumawag po tayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Magpakumbaba tayo, humingi tayo ng kanyang habag, kanyang kapangyarihan. At tayo'y patawarin niya sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo'y palayain niya sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Ako po'y magwawakas sa isang panalangin. Panginoon, kayo nakakabatid ng laman ng puso't isip ng sinuman. Gawa, Panginoon, ipuin niyo ang mga puso, liwanagan ang mga isip ng mga nakapakinig. Nang sa ganon, O Diyos Ama, matuto sila magpakumbaba at tumawag, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Upang sila, O Diyos, ay iligtas mo, katawanin sa lahat ng kasalanan, palayain sa pagkaalipin sa kasalanan, maranasan ang pagpapatawad mo, habag mo, at ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon binigay mo upang kami makapangaral ng iyong salita. Dinadalangin namin ang lugar na ito na maging maayos at ligtas na lugar, at ilayo mo nawa ang lahat ng masasamang loob sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan mo ako, Panginoon. Haba, no?